Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablog nga po ako ng iba't ibang uring natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tutorial tungkol sa iba't ibang uring na natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Mag-like na rin po sa gusto po itong ginagawa kong pag-tutorial tungkol sa iba't ibang uring ng natural na halamang gamot. Share na rin po ninyo sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-tutorial tungkol sa iba't ibang uri na tiralang gamot. Bago ko po umpisa ng pag-tutorial ko sa araw na ito, maraming salamat po sa mga new subscriber, new viewer. Thank you for all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyo support. Sana po ipatuloy niyo supportahan kan po para lalo po mong mag-grow. Maraming po natin natulungan na hirap natin mga kabayan, umaasa sa mga libreng gamutan. Okay, ang tutorial ko po ngayon, yung bakit nga ba kumakapi yung ating balat, ano po ba ang pinag-uumpisahan o pinagmumula ng pangati ng balat natin. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Text number 1, kaya kumakapi ang balat mo, maaari kang allergy sa mga kinakain mo. Example, nakakain ka ng mga allergy na pagkain. Ano ba yung mga allergy na pagkain? Pag sinabi na allergy na pagkain, kapag allergy ka, lalo kang pangapihin, lalong dadami allergy mo. Kung may butol ka o panta, lalong dadami yan kapag kumain ka. Ito po yung mga allergy na pagkain. Kung kayo allergy, huwag kayo kakain ito. Fish, kahit anong uri ng mga seafoods, huwag kayong kakain kapag kayo ay nangangati o may allergy kayo. Wag po kasi lalong pangangapihin nga kayo, lalong mamantal kayo kahit anong uri ng seafoods. Tips number 2, yung mga pagkain na bawal mo kainin kapag ikaw ay nangangati, itlog. Kahit anong uri ng itlog, itlog ng manok, itlog ng ibon, itlog ng pato, itlog ng bibi, itlog ng pabo, itlog ng gansa, bawal ninyong kainin yan kung kayo may allergy. Number 3, bawal nyo kainin yung mga tinapay kagaya ng mga bread, pang-pastry na pastry bread o yung pastry, pang-pastries na tinapay, mga bread, mga kahit anong uri ng bread. Kapag mayroon kayong allergy, huwag kayong kakain kasi lahat ng mga bread, ang ginagamit yan ay flour. Flour, alam niyo, flour, harina, Tagalog. Yan yung mga bawal na inyong kainin kapag may allergy kayo. Kasama na dyan yung cake kasi ginagamitan din niya ng all-purpose na harina. Kaya bawal ka rin kumain ng cake kapag mayroon kang allergy o sumasasalang allergy mo. Yan yung tips number 3. Bawal mo kainin kapag may allergy ka yung mga milk or bawal mong inumin. Kahit anong uri ng milk, bawal kang uminom kapag may allergy ka. Yan yung 3 na bawal mong kainin kapag may allergy ka. Ito naman po yung 4, tips number 4. Kaya kayo nangangati, maaaring yung tahanan mo sobrang kalat, sobrang dumi, hindi ka nagwawalis araw-araw, hindi ka nagpupunas ng sahig araw-araw, nandun na, meron ka pang alaga na aso, may alaga ka pa na pusa, then dun sila dumi-dumi, dun sila umiihi, then sisigbay sa'yo yan. Siyempre kung may allergy yung balat mo, papangapihin ka kasi yung balat ng aso, may pulgas yan or kato. Kapag nalagyan ka yan, tapos yung balahibo nila na nalalagas, pupunta sa balat mo na may allergy, lalo kang papangapihin kung may allergy ka. Yan yung tips number 4. Tips number 5, madumi na higaan. Alam niyo, kapag madumi yung higaan ninyo, lalo kayong pangapihin. Example, yung kama mo, hindi mo papalitan ng bedsheet 1 linggo or 1 buwan, 1 taon. Napakakapi na yan. So, lahat ng amoy nandun na sa kama mo kapag hindi mo napapalitan ng bedsheet yung kama mo.
yung unan mo o yung pills mo, hindi mo papalitan ng isang linggo o isang buwan o half year, hindi mo napapalitan sa sobrang busy mo. Yan. Yung kumot mo, sobrang dumi, ang baho ng amoy, tapos nandun na lahat ng amoy ng aso, pusa, amoy na ng bahay mo, sama-sama, alikabok, mga balahibo ng aso, balahibo ng pusa, nandun sa kumot mo, din, kung ka natutulog, tapos kukumot ka, yan. Lalo kang pangatihin kung may allergy ka. Yan yung tips number 4. Tips number 5, na kung may allergy ka, lalo kang papangatihin o pinagmumula ng pangangati ng katawan mo, yung uminom ka ng mga alak. Maniniwala ka, yung alak, may allergen po yung alak na nilalagay yung iba. Basahin ninyo yung mga alak may allergen. Di mapapansin mo, kapag uminom ka ng beer, pinangangati ka kapag may allergy ka. Ang ibig sabihin nun, may allergen yun. Kasi kung iinom ka ng alak, lalo na kung beer, basahin mo kung anong allergy na nakalahok, nakamix doon sa iniinom mo. At kung mayroon ka naman na talaga na allergy, huwag ka nang uminom. Kapag nabasa mo na may allergy na kalahok doon sa alak, lalo na kung beer. Yan yung tips number 5. Tips number 6, nagmumula ng pangangati. Sinusuot mo araw-araw, sobrang dumi. Example, ang damit mo, araw-araw mo na sinusuot. Isang linggo mo nang hindi pinapaltan yung damit mo. Pagdating mo ng bahay, pawisan, pinapatuyo mo lang sa electric fan, sinasampay mo lang sa labas ng bahay para matuyo. Yung pa rin yung susuotin mo. Ganon din yung shirt mo, yung brief mo, hindi mo pinapalitan. Ganon din yung pantalon mo, hindi mo rin pinapalitan araw-araw. Andun na yung dumi. Siyempre, kahit sabihin mo maingat ka doon sa damit mo sinusuot, yung amoy ng katawan mo, andun pa rin. Kaya kung may allergy ka, papangatihin ka, lalo yung sasasal yung kape mo. Kasi yung sinusuot mo, napakadumi. Damit, pantalon, next, kung brief, kayo madalang din magsuot, short, lahat ng ginagamit mo, maaaring ma-allergy ka rin sa sinusuot mo everyday. Kasi nga, madumi na at allergy ka. Yun yung tips number 5. Tips number 6, pinagmumula ng allergy, yung mga kinakain mo. Example, hindi lang ito allergy na. Example, hindi ka aware, hindi ka malinis sa mga pagkain mo kahit hindi walang allergy yan. Lalo na kung mga pagkain mo, hilaw. Example, kumain ka ng mga kinilaw. Ano bang mga kinilaw? Isda, gulay, maraming kinikilaw, isda, lato, then mga talbos ng kamote, pwedeng kunin yan, kilawin, talbos ng palya, pwede rin yan kilawin. Maraming kinikilaw na pagkain. Litos, pwede rin kilawin yan. Mustasa, pitsay, pwede din yung kilawin. Tapos yung pitsay bagyo, pwede rin yung kilawin. Kung yung mga pagkain na yan, hindi wasto yung pag-prepare mo at allergy ka, lalo kang ma-allergy. Kasi yung dumi, makakain mo rin, hahalo sa dugo mo yung katas. Alam niyo ba yung mga kinakain natin, yung katas ng mga kinakain natin, dumadalo yan sa dugo natin. Kapag allergy tayo at dumalo yung may bawal sa dugo natin, papangatihin tayo. Yun yung shortcut. Tips number 6 na bakit nangangati yung katawan natin, step by step, ganon. Tips number 7, ito pa rin kung may allergy ka. Alam niyo kung ito kayo nasa bundok, para lang po sa nasa bundok or kung naiintindihan ng mga taga Maynila itong vlogs ko. Alam niyo ba diyan sa bundok? Kung allergy ka, hindi ka man allergy, pumasok ka sa gubat, napakadami ng mga may encounter mo dyan na yung balat mo talaga ay nasisira tapos sobrang kate, kagaya ng ubi. Mapupunta ka sa mga ubi na dahon, papangatihin yung balat mo niya kahit hindi ka allergy, lalo na kung allergy ka, lalo ma-allergy ka. Ubi, sobrang kate yan, lalo na kung maghukay ka ng ubi, yung laman, tapos yung laman ng ubi na damage, tapos nahipo ng kamay mo, then nagkamot ka. Yun, napakakape. Kahit hindi ka allergy, super kape ng ubi, lalo na kung nagligo ka o naulanan ka, nako.
Sobrang kape niyan, ubi. Tips number 7. Tips number 8, dahil ng pangangati ng katawan, nasa bundukan ito, nasa field, palayan, nasa gubat ka, nasa nyugan ka, lamok. Alam mo ba yung lamok? Sobrang kape niyan. Hindi ka man allergy o allergy ka, lalo kang papangatihin, lalo na yung mga lamok na yung malalaki ang galamay, yung lalaki, mga payat. Ang bilis magsipsip ng dugo po niyan, yung mga lamok na yan. Kaya kung hindi ka man allergy ka, lalo kang ma-allergy sa lamok na yan. Ayan, tips number 8. Tips number 9, dahilan ng pangangati ng katawan, yung linta. Na-experience na nyo linta sa tubig, linta sa kape. Iba ang linta sa kape, iba ang linta sa tubig. Yung linta sa kape, yun yung nasa gubat. Kapag dumaan ka, bigla na lang yun na parang patibong siya, maliliit. Alam niyo yung walis, yung tingting ng walis na, o tingting ng irok, o tingting ng sasa, o tingting ng nipa. Ganun kalalaki yung liamatic. Ubus ang dugo mo niya kapag nilagyan ka ng mga 100 na liamatic. Yung lima pa nga, daming dugo na lang maalis sa katawan mo kapag may 5. Lalo na yung mga 100. Panghinain ka man, liamatic. Yan yung mga linta na lumilipad kapag natapakan mo siya sa gubat. Hindi mo mamamalayan na may mga limatic ka na nakadikit, lalo kung wala kang pantalon, wala kang boots, wala kang protection dun sa binti mo. Umiigas na lang sila. Tapos pag ang dami na ng dugo, nakasipsip na madami sa kamamalayan, na ang dami ng limatic sa binti. Yun naman po linta sa kape, linta sa tubig. Yan po ay karamihan ng linta sa tubig, yung nasa palayan. Malakas din yung sumipsip ng dugo ng tao. Yan po yung dahilan ng pangangati ng katawan. Tips number 9. Tips number 10, pangangati ng katawan ng tao, yung mga dahon ng palay. Sobrang kape yan, dahon ng palay, dahon ng kugon, dahon ng damo, iba't ibang uri ng damo, dahon ng mangkit, dahon ng alas-as. Yan. Kapag nadaanan ninyo, lalo kung ng ulan o kung umaga, sobrang kape niyan, yung dahon ng palay, saka dahon ng kugon, dahon ng damo, o dahon ng mga kahoy na sobrang kakape, kagaya ng mangkit kasama dyan, o kaming, lipang kalabaw, yan. Sobrang kakape po yan. Kung naka-experience na kayo mag-hiking o boy scout, cub scout sa bundok. Yan po yung dahilan ng pangangati ng katawan. Tips number 10. Maging sa Maynila, maging sa bundok, maging sa tubig, maging sa lupa, may makakape po dyan na hindi man ikaw allergy ka man, lalong lalala po yung pangangati ng katawan ninyo. Okay? Sa mga tao po nag-search ng video na ito, sana po nakatulong ko sa inyo. Bakit kaya pinangangati? Anong dahilan? Anong mga bawal? Anong mga allergy na pagkain na bawal nyo kainin kapag kayo ay may allergy sa katawan at sumasasal? Kapag kumain ka ng pagkain nga, lalo pa siyang dadami. Sana po nakatulong ko sa inyo, sa mga taong nangangati, allergy everyday. Sa bago lang po dito sa channel ko, paki-likes naman po dyan and paki-subscribe, paki-share po sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa pag-tutorial ko, pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Okay, next po na video na ipapakita ko sa inyo pag pumunta ako ng province, mag-vlog sa ako doon ng mga natural na halamang gamot na upload ko dito sa channel ko para ma-experience naman nyo kung ano yung mga halamang gamot doon na makakapi, yung mga natural na halamang gamot pag ako ay nag-vlog sa province. Thank you for watching. I'm Libby TV. Bye-bye.